everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, isang bagong-bago na loan app yung pagchichikahan ulit natin. At ayon sa loan app na ito, ay pwede nga daw tayong makahiram ng 30,000 pesos. Wow. At nakakaloka yung loan app na ito ha. Merong 3.5 star. Hindi ganun kataas yung star niya. At life helper. Nakakaloka mga besties kasi life helper parang hindi siya related sa loan or sa utang. So nakakaloka mga besties. Dito pa lang sa pangalan. Parang nakakaduda na. Pero sige, utang-utang pa rin. So click lang natin yung open. At eto na nga, maximum credit limit nga ay 30,000 at 120 days of loan terms daw or halos nasa 4 months na rin ito, daily interest rate ay 0.03%. So para makautang nga kayo dito, kailangan nating makapag-upload ng isang valid government ID at isang selfie nga natin. At ito nga yung mga ID na tinatanggap, yung UMID, TIN ID, driver's license, PRC ID, postal ID, PhilHealth ID, SSS ID, yung passport, national ID, pag-ibig, at yung voters ID. So, kailangan lang nating masagutan yung identity information nga at yung basic information para makautang dito. At syempre, yung cash withdraw later. So, dito sa basic information, sagutan lang natin yung email address, personal WhatsApp number, please select gender, at please input your age, yung date of birth, document type, mamimili ka kung ano nga yung ID na gusto mo. So, sa akin kasi UMID ID, kaya kailangan lang natin masagutan to yung ID number. Please select under education degree. Please select marital status at purpose of the loan, state and city. Next nga yung emergency contact. So, kailangan nyo lang maglagay dito ng mga kakilala nyo. The work na naman yung company name. Please select working years. Please select monthly income, industry, yung company phone number, region of the company, address of the company, salary type, at payday. So, after nyo masagutan lahat ng mga beshies, mamimili ka kung saan mo na naman gustong matanggap yung loan proceeds, via e-wallets nga or via bank. So, e-wallets na naman tayo. At kapag e-wallets nga yung pipiliin nyo or pipiliin natin, GCash, PayMaya, and GrabPay po yung available. GCash na naman yung pinili ko at nakakaloka pag-submit ko ng aking loan application, ito yung lumabas. Your certification is under review and a good comment for us will help increase your line of credit. Nakakaloka. Bakit pa ako magko-comment? Ano yung i-comment ko, diba? Hindi pa nga na-aprobahan yung loan application ko or, diba, hindi pa na-decline or na-aprobahan yung loan application ko. So, hindi na. Antayin ko na lang kung i-approve nila or hindi. So, habang inaantay ko nga yung pag-process nito ng aking loan application, syempre, hindi pa rin nawawala yung pag-check natin sa kanilang app, yung iba't ibang reviews sa kanilang app. At naloka na naman ako dito mga beshies kasi puro negative na naman itong reviews dito. Like sabi nitong isa, please remove this app or report this app because the people who manage the app doing harassing and bullying, even you delay one day, they posted on social media your face which is not included in the agreement if ever there is a delay because of emergency. They posted my information in the social media which is not appropriate. Then next, request to close my account. I'm asking you to please close my account. But your customer service is refusing to close my account and remove. Okay, diba? Ito pa. I tried to loan for 5,000 pesos. However, without my consent, the amount approved was 3,000 lang. Disbursement of 2,838 only had to pay in a week for more than the approved amount. Diba? So, 7 days lang din yung loan terms na ino-offer na taliwas po doon sa 120 days na pinakita nila during the application process. Diba? And then, sabi pa nung taong isa, scammer. And next, scammer app, don't download. These are senior contact reference in your social media account. The short term is too short. Diba? So, isang loan app na naman hindi magandang utangan at hopefully talaga hindi ma-aprobahan ng aking loan application. Kasi hindi maganda yung mga reviews and mataas din yung interest, yung processing fees. Napaka short term nga lang, 7 days nga po. At isang loan app nga na hindi ko naman i-recommend sa inyo kahit hindi pa na-aprobahan yung aking loan application. Ayun nga, sa ibang mga sumubok ay, di ba,
mataas yung interest and processing fees at ayon pa nga sa mga iba ay nakaranas sila ng panghaharas at pag-post sa social media. Ayon nga doon sa reviews na nakita natin. So ayan, sana kung meron tayong ibang option na pwedeng mahiraman ay huwag nyo nang i-consider yung iba't ibang mga loan app. Maliban lang kung legit yung inuutangan nyo. Okay? So ayun mga beshies, ano sa tingin nyo? Okay ba to na utangan or hindi? At syempre kung sakali na may experience kayo, either maganda man yan or hindi nga, saan i-comment nyo po yan para mabigyan ng babala yung mga iba na nag-iisip or nagbabalak palang sumubok sa ganitong mga pautangan online. Okay? So anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.